Lord, may we always bring good, not harm, all the days of our life. May we always provide encouragement and speak your word at all times. Give us a field to buy and plant your vineyard. Give us the grace to set our mind on something and get it done by your strength no matter what. Kapatid, yun ang gusto nating panalangin, di ba? Sa buong buhay natin, we will always bring good sa taong nakapaligid sa atin, sa sarili natin, even sa thoughts natin, at sa mga taong sinasakupan natin o nakikilala natin sa buong buhay natin. At kung magkamali man tayo, naway ito ay unintentional, or kung nagkamali man tayo, ihingi natin ng tawad sa Panginoon. But all in all, sa 100%, sana 90% ang ginagawa natin, it's glorifying to the Lord, diba? Because we're not perfect. We fail at times. And those times na nag-fail tayo, we ask forgiveness from the Lord. Amen? Okay. Yung sinabi nating, may we always provide encouragement and speak the words of God at all times. Sana ganun yung buhay natin, marked by encouragement. And also sa atin, we want people who will encourage us. Amen? At yung words natin dapat positive. Laging may word of God. Yun ang lalabas natin. Hindi curses, kundi blessings sa ating kapwa. Amen? Okay. Give us a field to buy. Diba? Provision ng Lord yon sa kabuhayan natin, sa businesses natin, sa sinasakupan natin. Diba? And plant our vineyard. Even i-establish ng Lord tayo kung nasan tayo. Kung nasang dako ka man ng mundo, establish ka ng Panginoon kung saan kanya tinawag na bansa. Nasa Pilipinas ka man, nasa Amerika ka, nasa China ka, nasa Saudi ka, nasa Japan, wherever that is, sa Europe man, kung saang state ka. Okay? God will expand your territory. Palalaguin ka ng Panginoon because you're blessed to be a blessing dahil anak ka ng Diyos. Kung may pagsubok man, makakayanan mo yan because you have the Lord. He will strengthen you. And God will give us the grace to set our mind on something, diba? Yung gusto niya, yun yung i-desire natin. At matatapos natin yun at magagawa natin not by our strength, hindi sa kalakasan natin, kundi sa kalakasan ng Panginoon. Also, sinasabi dito kapatid, sa aking notebook, ito, aking binabasa, yung mga journal ko, ito yung mga sinishare ko sa inyo. Okay, nakalagay dito kapatid, give me a heart like Jesus and open arms for the poor, especially in spirit, and extend my hands to the needy. Diba? May we always exalt Jesus. Dapat Christ exalting ang ating mga buhay sa nakikita sa atin. We help out the poor, the needy, lalo na sa spirit. Diba? Yung walang Panginoon sa buhay. At yun nangangailangan din financially, kailangan ng prayers, ganyan. Sa lahat ng bagay, maging Christ-like tayo. Di ba minsan may speak sa'yo si Lord ng tao na, oh, you give this to this person. Yung gano'n. It's the Holy Spirit. It's not us. Amen? Clothe me with strength and dignity that I can laugh at the days to come. Okay? Napakasarap. Kinuha ko to sa Proverbs 31 woman. So, balutin daw tayo ng Panginoon ng kalakasan at dignidad na maaari tayong tumawa sa mga araw na darating. Bakit? Because we are equipped. Dahil ready tayo, ni-ready tayo ng Panginoon. The Lord has given us wisdom. Amen? Okay. May I speak with wisdom and faithful instructions beyond my tongue. So, sa kada salita doon natin, dapat may wisdom, may karunungan ng Panginoon. At may faithful instruction na lalabas sa bibig natin, sa buhay man natin o sa ibang tao. Make my arms strong for the task that you have for me. So, maging malakas tayo sa mga bagay na gagawin natin para sa Panginoon. Di ba sabi nga, not by our strength, not by our power, but by God's grace, by God's strength, by God's power. Lahat i-rely natin sa Kanya. Amen? So, kapatid, patuloy natin ang panalangin natin. Heavenly Father, we will not fear for our household, for we are clothed in scarlet. Ano bang scarlet? The blood of Jesus. Ako nga nilagay ko dito, my daughter, Mika. Ikaw sabihin mo, my son, my daughter, my loved one. Sabihin mo kung sino pangalan.
Amen. So, ulitin natin. Sabi mo yung pangalan, will arise and call me blessed. And dada or yung asawa mo, yung nanay mo, yung tatay mo, kung sino, will praise me. For you are lifted up and honored in my life. Yung family mo, sabi mo. Diba? I am a testimony that you are alive, Heavenly Father. Testimony tayo na buhay ang Diyos. Amen? And Jesus is evident in my life. Nakikita si Kristo. May ebidensya ng pagiging Kristiyano sa buhay. Yung bang habang lumalapit yung tao sa buhay mo, yung nakikita nila na may Diyos ka, hindi yung, oy, si ganito, may Panginoon yan. Diba? Kristiyano yan. Diba? Pero habang nilalapitan mo, nakikilala mo yung buhay, nakakamingle mo, parang hindi naman Kristiyano. Diba? Parang kumbaga sa gamit, sabi nga mukhang totoo. Habang nakita mo lumalapit, ay fake pala. Hindi tayo ganon, diba? While the Holy Spirit is at work in me and through me. Amen? So kapatid, napakaganda, diba? And tuloy natin kapatid, and my works bring praise to you, oh my God. Kung ano mang ginagawa natin, napipraise si God. Ay nagawa niya yan. It is the power of the Holy Spirit. Kagaya ako, yung nagagawa ko sa aking husband, hindi ko magagawa yan by my strength. Kasi kung ako lang puro galit at puro sama ng loob na lang, pero nawala yung lahat Because it is the Holy Spirit. Nagagawa mong mag-serve, nagagawa mong pagsilbihan siya, mahalin siya muli. Dahil sa kabutihan ng Panginoon, maaaring ikaw nasa ganong karing estado ng buhay mo. It is the power of the Holy Spirit that's going to change our hearts. Okay? Parang ang clay malambot, pero heat, diba? Yung pagmumold ng clay na bubuo ng maayos, maganda. Ganun tayo. Diba? Okay? So, I will get my reward from your city gate. Diba? I-reward tayo ng Lord sa lahat ng ginagawa natin kahit hindi natin hilinginan. God is a rewarder for those who earnestly seek Him. Tapos sabihin mo yung pangalan mo kapatid. Say your name. Say your name. Walk in the Spirit, and I shall not fulfill the lust of the flesh. Amen? Nakuha natin yun sa Galatians 5:16. Amen? So, God, turn my eyes away from worthless things. Preserve my life according to your word. Lord, kung ano po mga bagay-bagay na hindi nagmumula sa iyo, tanggalin mo sa amin. At preserve mo ang aming buhay ayon sa iyong salita. Sana, Panginoon, lagi naming isipin yung mga bagay na totoo, kahanga-hanga, tama, pure, lovely. Diba? Nasa Philippians 4:8 yun. Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent and praiseworthy, think about such things. Isipin lang daw natin yung mga bagay na yun. Amen? Ano pa ba kapatid? Tuloy pa natin. Ang sarap ibulay-bulayan ng salita ng Panginoon. Ang haba ng notebook natin. Okay. Ano pa ba kapatid? Yun. Nakalagay dito kapatid. Siyempre, alam natin to. Philippians 4:13. I can do all things through Him who strengthens me. Doon natin i-end yung ating prayer kapatid. Lord, magagawa namin ang lahat ng bagay because we have you. Ikaw po ang nagpapalakas sa amin, Panginoon. At ang lakas namin, Panginoon, ay ang iyong lakas. At magagawa namin ang lahat ng bagay to do the work that you have for us. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Hallelujah. So kapatid, yun lamang. Maraming salamat sa iyong oras at sana napagpala ka ng short prayer natin. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.